Bumuelta si Senate President Chis Escudero kasunod ng sinabi ni Senadora Amy Marcos na tumanggi siyang pirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcus Lacanilao. Sabi kahapon ni Senadora Marcos dahil sa hindi pagpirma ni Escudero, pinakawalan si Lacanilao sa kabila ng anyay pagsisinungaling nito sa pagdinig ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gate ngayon ni Escudero, iniutos niyang pakawalan si Lacanilao dahil idinetine siya ng walang due process. Bilang bahagi ng due process, naglabas si Escudero ng show cause order para ipaliwanag ni Lacanilao sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat makontempt. Hinikayat din niya si Senadora Marcos na huwag gamitin ng Senado para sa sariling interes sa politika. Ang sagot naman dyan ng Senadora, hindi pansariling interes ang pagdinig, kundi in aid of legislation. Pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Posibleng ganyan din ang damang inat ngayong weekend. Saksi, si Oscar Oida. Agad na sumugod sa health center ng 64 anyos na si Aling Estrelita. Nakaramdam kasi siya ng pananakit ng ulo dala ng init ng panahon sa bansa. Kung may nararamdaman na, malapit lang naman po dito, punta na ako dito. Umabot ngayong araw sa 40 degrees Celsius o nasa extreme caution level ang heat index sa Quezon City. Dahil dito, payo ng mga espesyalista na huwag baliwalain ang mga nararamdaman kapag mainit ang panahon. Maaari kasi itong humantong sa heat cramps o heat stroke. Nagkakaroon po ng additional burden po dun sa mga organs ng katawan. Kaya po pag hindi po kinaya ng katawan po natin, pwedeng mag-lead na failure po. Dapat po talaga is may daladala po tayo lagi ng tubig po natin. Lagi po tayo iinom ng tubig kahit hindi po tayo nauuhaw. And from time to time, kailangan nasa lilim po tayo. Sa Dagupan, Pangasinan, pumalo naman sa 44 degrees Celsius ang damang init ngayong araw. Pag talagang mainit na, nagpapahinga kami. Ayon sa Pag-asa Dagupan Station, posible pang tumaas ang heat index sa lungsod sa mga susunod na araw. Nasa peak season na tayo, kalagitnaan ng dry season. So, hindi natin naas yung posibilidad na pataas yung ating heat index. Sa Bira, Catanduanes at Sangli Point sa Cavite, ang naitalang pinakamataas na heat index na pumalo sa 45 degrees Celsius. Hindi rin biro ang nadamang init sa Naiya sa Pasay na umabot naman sa 42 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, mas mataas pa rin ang mga naitalang heat index noong nakaraang taon. On record, 2024 was the warmest year so far globally, especially April. So may mga areas globally na nagkaroon ng heat wave at dito sa atin recorded yung mga matataas na heat index. Pero posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite ngayong Sabado at Linggo. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. Posible naman ang 41 at 42 degrees Celsius na heat index sa Pasay at Quezon City. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, lalo na sa western portions, pati sa halos buong Mindanao. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Northern Luzon. Ganyan din ang mararanasan pagsapit ng Linggo. May tsansa rin ng thunderstorm sa Metro Manila ngayong weekend, lalo na sa Linggo ng hapon. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! 5 sasakyan ang inararo ng isang SUV sa San Juan City. Ang driver, nakatulog umano. Saksi, si Emil Sumangit. Rush hour. Ganap na pasado alas 7 ng umaga kanina nang mangyari ang disgrasyang ito sa kahabaan ng N. Domingo Street, San Juan City. Dalhin mo na sa ospital! Ospital na, lapit lang! Nasa lugar pa ng pinangyarihan ng mga biktima ng banggaan. Kabilang ang tricycle driver na ito na bukod sa nakunang duguan ay na-dislocate din ang braso. Mga pulis na ang sumaklolo katuwang ang rescue team ng city government. Isinugod nila ang mga sugatan sa kalapit na San Juan Medical Center. Mayroon po tayong reported na 10 minor injuries at mayroon pong isang critical na itinakbo po sa San Juan Medical Center. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungo raw ng pinaglabanan shrine ang kulay puting SUV na ito nang biglang pumihit at banggain ang kulay maroon na sedan. Pagkatapos, inararo naman ito ang 3 tricycle bago banggain muli ang isang papasaherong jeep.
Sumuko ang driver ng SUV na nasa 20 anyos lang ang edad. Lumalabas na galing sa gamikan umano ang SUV driver. Ayon po sa ating investigasyon po, ito pong driver ng Nissan Terra ay galing po sa pagpupuyat. So hindi po siya masyado nakapagpahinga at nakatulog po siya habang nagmamaneho. Dire-diretso po ang takbo niya at nagising na lang po siya nung nabangga niya na po yung mga sasakyan. Dumating na rin daw ang pamilya ng nakadisgrasya at nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin. Nagkaroon na po ng pagkakasunduan sa mga ibang biktima na willing po ang nakabangga na gastusin po lahat ng danyos. Paalala ng pulisya, lalo't maraming bibiyahe ngayong Semana Santa. Kapag tayo po ay pagod at kulang po ang ating tulog, ay wag na po tayong magmaneho. Siguraduhin po natin na pag nagmamaneho tayo, healthy po tayo, attentive. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Sasabay ngayong tag-init ang taas singil sa kuryente at ayon sa Meralco, 72 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag ngayong Abril. Katumbas po ito ng 145 pesos na dagdag sa bill ng bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Sabi ng Meralco, umaabot sa 13,200 megawatts ang peak demand o pangangailangan sa kuryente sa Luzon. At habang tumataas ang konsumo, tataas rin daw ang buwanang bayarin sa kuryente. Inalis sa pwesto si Ormoc City Police Director Colonel Raydante Arisa ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Yan po'y base sa ulat ng Super Radio DCW reporter na si Glenn Huego. Ang relief order ay kasunod ng pagtukoy ng PNP sa 7 police Ormoc bilang persons of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Inilabas na po ang resulta ng March 2025 ulat ng Bayan Pre-Election Preferences Survey ng Pulse Asia. Ating saksihan. Sa first quarter ulat ng Bayan Pre-Election Preferences Survey ng Pulse Asia para sa eleksyon 2025, 16 na senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ginawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Ito ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Tito Soto, Senator Spia Cayetano at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo, Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Philip Salvador, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino at Congressman Rodante Marcoleta. Isinagawa ang non-commissioned nationwide survey mula March 23 hanggang 29, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 respondents na edad 18 pataas. Mayroon itong plus-minus 2% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nagbabala ang COMELEC na posibleng ipatigil ang pamamahagi ng ayuda sa isang lugar kung mapatunayang ginagamit ito sa pangangampanya. Ang isang netizen naman pinaalis umano sa kanilang lugar matapos magpunta sa pulong ng partidong kalaban ng kanilang mayor. Saksi, si Chino Gaston. Huwag ka muna dito. Pwede ka naman bumalik dito pagkatapos ng eleksyon. Dalawang kagawad ang maririnig na katalo ng isang netizen sa videong ito na in-upload online. Pinaaalis umano nila ang netizen sa inuupahan niyang bahay. Nakita raw kasi siya sa pulong ng mga watcher ng isang kandidato ng kalabang partido ng nakaupong mayor sa kanilang lugar. Kasi alam nila, kinakampi ka sa dapat sila ang nakapader, sila ang mayor, hindi mo alam ang ilan. Ano po bang problema kung nakakampi ako kina... Oo, basta umalis ka na. Hindi po nila Ay, hindi. Nakakatanggap din daw ng mga banta sa social media ang netizen. Nakunan po kami ng picture. May mga na-receive na po kung mga threat noon. Sinasabi na ng mga tao na mag-ingat ka na. Nakita na ng COMELEC ang video at nangakong aaksyonan ito. Yung po mga bagay na ganyan, kahit sobrang liliit, nakakarating po sa atin. Yan, Sir Chino, ang kagandahan ng social media. Sige pa, i-post nyo pa lahat yan para... Yan ang best evidence namin ngayon eh. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, itinuturing na election offense ang pananakot at panggigipit para pilitin o pigilang lumahok sa pangangampanya ang sinumang tao.
Nadagdag naman sa listahan ng mga kandidatong pinadalhan ng show cause order ng COMELEC ang mayoral candidate ng Silang Cavite na si Kevin Anarna. Kaugnay ito sa biro niyang ipararaffle ang mga single mother para magkaroon sila ng mga kasama sa buhay. Pinapasagot ng COMELEC si Anarna kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o petition for disqualification. Inisyuhan din ng show cause order si Palawan Congressional Candidate Abraham Mitra dahil may alok umanong movie tickets sa kanyang official Facebook page. Wala pang pahayag sina Anarna at Mitra. Sinampahan naman ng paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng vote buying si San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluwag at kanyang asawang si dating Barangay Chairman Melchor Caluwag. Kaugnayan sa pamamahagi umano ng pera para sa kanilang sanitation program noong 2023 barangay elections. Git ni Caluwag, politically motivated ang reklamo. 36 na kaso ng vote buying na ang natanggap ng COMELEC. Diyan sa may bandang Aklan, may namimigay dyan ng gas coupon. Dito sa Parañaque area, may mga taong pinapapasok sa isang bahay. Paglalabas, may mga dalang plastic na may mga goods. Warning ito sa kanila, we are watching you. May mga sumbong din umano sa COMELEC na nagagamit sa pangangampanya ang pamamahagi ng ayuda. Babala nila, kapag napatunayang inaabuso ang mga programa ng DSWD, maaaring ipatigil ang pamamahagi nito sa lugar. Unfair doon sa mga mabibiyayaan dapat ng ayuda dahil sa presensya nyo na wala pa yung exemption. Kinwestiyon naman ni Nueva Ecija gubernatorial candidate Virgilio Bote ang pag-issue ng show cause order sa kanya ng COMELEC kasunod ng pahayag niya tungkol sa sakit ng isang kandidato. Aniya, natanong lang umano sa isang forum ukol sa kalagayan ng isang opisyal na umano'y 6 na buwan nang may sakit. Sabi pa niya, kaduda-duda ang integridad ni COMELEC Chairman George Garcia na dating abogado umano ng kanyang katunggali. May 3 araw si Bote para sagutin ang show cause order na anyay sasagutin niya ngayong araw. Sinisika pa naming kuhanan ng reaksyon si Garcia kaugnay sa pagdududa ni Bote. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 31 araw bagong eleksyon 2025. Edukasyon at agrikultura ang ilan sa mga tinalakay ng mga senatorial candidate sa patuloy nilang pangangampanya. Ating saksihan. Transportasyon ang sentro ng kampanya ni Representative Bonifacio Bosita. Programang pangkalusugan at edukasyon ang ibinida ni Senador Pia Cayetano. Si David D'Angelo, kahandaan sa climate change ang tututukan. Sa Pampanga, nag-ikot si Attorney Angelo de Alban. Si Senator Bongo, paglapit ng serbisyo sa mga tao ang prioridad. Naroon din si Philip Salvador. Bantay budget ang isa sa mga plataporma ni Ping Lacson. Gusto raw pakinggan ni Tito Soto ang boses ng taong bayan. Tututukan daw ni Congressman Rodante Marcoleta ang pagbaba ng presyo ng bilihin. Pagpapaunlad ng agrikultura ang isinulong ni Senator Amy Marcos. Tututukan ni Kiko Pangilinan ang kapakanan ng mga magsasaka. Paglaban sa korupsyon ang tututukan ni Ariel Querubin. Si Benher Abalos isusulong ang progreso ng gitnang Luzon. Sisiguraduhin daw ni Bam Aquino na palalawakin ng libreng kolehiyo. Pagbibigay ng libreng gamot ang isa sa mga advokasya ni Mayor Abby Binay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Proud na ibinida ng ating mga kapuso ang kani-kanilang mga alaga kasabay ng selebrasyon ng Pet Day. At gaya po nila, mga kapuso, pwede nyo ring i-share ang mga yan bilang isa sa aming mga News Scooper. Ating saksihan. Super behave sa kanilang possum family photo ang pamilya Balbots na bumabati ng Happy Pet Day. Summer vibes with sunglasses naman ang fur bibing yan na may pa-shoutout sa mga kachimken. Marami sa ating friends talagang all smiles ngayong Friday, Pet Day. Gaya ni Kevin, Miracle at Chippy. Heto't may nagpapa-burger pa nga sa tuwa. Just chillin naman ang peg ng poodle na ito. Parang si Bimbi lang na nagpapapresko with his white sando.
pati ni KitKat and Lala Loves. Sitting pretty and cute si rin sina Nutella, Skippy, and Peanut. May version din yan sina Nami, Cookie, and Bumi. Ang ilan naman, parang ang lalim yata ng iniisip. Ano man ang mood at ganaps ng yung fur babies ngayong pet day, deserve nila ng love and care every day. Mga kapuso, pwede ka rin maging isa sa aming mga YouScooper para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso. Sumali na sa YouScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag YouScoop sa inyong mga post. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.